Today I will discuss about the statically indeterminate beams. So let's say for example we have a fixed support beam with this kind of loading. So kalahati ng span niya may uniformly distributed load. So let's say this is 6 feet, then point A, point B, and then the value or magnitude of the uniformly distributed load is 600 pounds per foot. So if we are going to determine the reactions, so at A, we have a vertical reaction, ganun din kay B, and also we have the moment reaction at both ends. So if we are going to analyze, we have four unknown reactions and our available equilibrium equation is only 2. So ibig sabihin, we have a second degree of indeterminacy. So to solve this problem, we are going to use the compatibility equation. So doon na papasok yung slope and deflection ng ating beam. So let us recall na we can use the double integration method, moment area method, para makuha yung mga equation na yun. So for this problem, I will use the double integration method. So yung unang step natin is to develop the moment equation. So sa pag-develop ng ating moment equation, iiwasan natin or iti-take note natin yung mga span na mayroong discontinuity. So, yung ibig sabihin ng discontinuity na yun, may changes dun sa ating loading. So, let's say this is point C. Sa span A to C, magkaiba yung loading versus sa span C to B. So, ibig sabihin dito, magiging careful tayo dun sa pag-develop ng moment equation dun. So, let's say, i-designate ko na or gawin ko ng moment equation is nasa span C to B. So, ibig sabihin yung aking reference na x ay simula dito sa A up to this location, in between ng span C to B. So, ibig sabihin ang value ng x ko dyan is greater than 6 but less than 12. So, yan. So, let us develop the moment equation. So, yung yung eco-cos na moment ni RA. So, siya ay positive. So, that is RA times X minus nung sa moment reaction na at A dahil salungat siya dun sa eco-cos na moment ni RA. Ganon din si applied load. So, 600 times 6. And then, yung magiging moment arm niya is x minus 3. So, dito, ang ginawa ko, cursor yung ginamit ko, hindi parenthesis yung ginamit kong grouping symbol since dito ini-indicate niya na once na mag-negative yung value niya, i-disregard natin siya. So, valid lang itong equation na to kapag ang value ng x mo is in between ng 6 to 12. So, ayan. So, after natin makuha yung moment equation, second step, i-equate natin siya sa EIY double prime. So, dito, i-simplify lang natin. We have RAX minus MA minus 3, 6 x minus 3. So, doon na tayo sa first integration. So, we have EIY prime is equal to RA x squared over 2 minus MA minus MAX minus 3, 6, and then x minus 3 squared over 2 plus C1, the constant of integration. So, second integration, EIY is equal to RA
over 2. So, dito na magiging na siyang cube over 3 minus MA x squared over 2 minus, ito naman, simplify natin, magiging na siyang 1/8. Then, x minus 3 cube over 3 plus C1x plus C2. So, dito, kinakailangan naman natin gawin is to determine the constant of integration. So, kukunin lang natin yung gagamitin lang natin yung mga values na yung mga boundary conditions natin, diba? So, dun sa mga support, we have 0 deflection. So, ibig sabihin, at x equals 0, deflection is equal to 0. So, kung mapapansin nyo dito sa ating EIY na equation, if we substitute 0 dun sa mga value ng x, kung 0 to, 0 to, ito, pag sinubstitute ng 0, negative to. So, disregarded din to. Ito, magiging 0 din. So, therefore, C2 is 0. And then, pagdating naman sa C1, so, hindi pa natin makukonclude na 0. Pero, if we are going to use x equals 12, since ang deflection din dun ay 0, mapapansin ninyo na magiging komplikado yung magiging value ng ating C1. Nung makukuha nating C1. Bakit? Dahil, pag may value na to, di ba, hindi ito masisiro kasi 12. Magiging in terms siya nung MA and RA, yung value ng ating C1. So, medyo komplikadong tingnan yung equation natin, pero kaya pa rin naman yun na-solve. Pero, I will show you yung mas madaling solution. So, dito, gamitin din natin yung boundary condition wherein ang slope dun sa ating mga support is 0. So, therefore, at x equals 0, so, lalagay natin dito, at x equals 0, yung y prime natin, yung slope natin is 0. So, ibig sabihin, ito yung titingnan nating equation. Once na mag-substitute ulit tayo sa mga x ng 0, we can conclude na C1 is also equal to 0. So, sa madaling sabi, kapag ang inyong support ay fix, tapos yun na andun siya sa pinakakaliwa, yung start ng inyong moment equation ng sukat ng x, automatically, ang C1 and C2 nyo ay 0. So, yun. So, ngayon, isimplify natin yung ating equation. So, we have EIY is equal to RA over 6 x cubed minus MA over 2 x squared minus 600 x minus 3 cube. So, ito na yung ating deflection equation. So, paano naman tayo makaka-develop ng equation to determine the value of RA and MA? So, ngayon, alalahanin lang natin yung ating beam, yung structure niya. So, dito, alam din natin na, so, di ba kanina nagamit na natin yung mga value ng x at equal to 0, x equals 0, may deflection tayong 0, and then, so, kung yun ulit yung gagamitin natin para makabuo ng equation for RA and MA, mapapansin nyo na makakancel out lang. So, we cannot develop yung relationship ng MA at RA kung ang igagamitin nating value ng x is 0. So, now, may isang paraan para
makadevelop tayo ng equation. So, ang gagamitin natin, yung kabilang side, di ba? Fixed support din siya at point B, so that is x equals 12. So, doon sa at x equals 12 natin, di ba? 0 din yung ating deflection doon. So, ibig sabihin, substitute lang tayo ulit dito. So, we have 0 is equal to RA over 6. Then, yung x, palitan natin ng 12. Yan. 12 squared minus 600. 12 minus 3 cube. So, pag sinimplify natin yan, we have 0 is equal to, so this is 288. So, RA. So, compute nyo na lang yan. 12 cube over 6 is 288. Minus, yung 12 squared, 144 divided 2 is 72 MA. And then, ito naman, 600 times 9 cube, that is equal to 437,400. So, ano pa yung isang pwede nating magawang, so, meron na tayong equation 1, kailangan na lang natin ng another equation para ma-solve yung MA at RA, makadevelop pa ulit tayo ng isa. So, also we know na at x equals 12, sabi natin, ang slope ay 0. So, doon naman tayo ngayon mag-substitute, So, punta again tayo doon. So, dito tayo magsa-substitute, So, at x equals 12, ito, yung RA natin. So, kunin natin yan. So, dito na lang tayo magsa-substitute. So, 0 is equal to yung RA so, palitin na lang natin para makita natin. Okay. So, 0 is equal to RA over 2. Then, times 12 squared. So, dito yun. Take note, ito yung equation na kinakonsider natin. So, minus MA times 12 minus, i-1/8 ko na lang din to. 1/8 times 9 squared. So, kung isi-simplify natin to, we have 0 is equal to, so 12 squared over 2 is 72 RA minus 12 MA. And then, yung 1/8 times 9 squared is 145,800. So, we have equation 2. So, meron na tayong na-develop na equation 1 and 2. So, ibig sabihin, solvable na siya. Since 2 unknown, 2 equations. So, i-shift solve na lang natin dito. So, that is 288 and then negative 72. So, dito pag input natin, positive na yung ito, yung constant kasi itinatransfer natin yan sa kabilang equation. So, 437,400 and then we have 72 and negative 12, positive 145,800. So, dito ang naging sagot natin ay yung RA natin is equivalent to 3,037.5 and then yung MA natin
is yung second value niya, yung y, 6,675. So, ito yung nakuha nating sagot. So, paano natin kukunin yung iba pang reaction? So, pero bago natin kunin yung reaction at B and then moment at B, let us compare muna yung magiging sagot natin using the moment area method. Bago muna pala tayo mag-proceed sa moment area method, may ipapakita lang din akong other solution. I-try lang natin. Ang mangyayari, dito, itutuloy lang natin to. Tapos, lalagyan natin siya ng equivalent sa ilalim. So, dito, itatry natin kung magiging same lang yung sagot dun sa unang solution natin compare dito. So, ang konsepto kasi nito, hindi natin naputol yung distributed load nung nag-develop tayo ng equation. So, try lang natin. Okay, so develop natin yung moment equation. So, we have M. So, meron ulit tayong RA. Ulit tayo ditong RA. So, times X. Then, minus ng MA. So, minus nung 600 times X over 2. Pero meron na tayo ditong additional sa ilalim. May positive upward tayong distributed load. So, that is 600 times X minus 6 times X minus 6 over 2. So, kasi nga, yan. Nagdagdag tayo dito sa itaas. Dagdag tayo dito sa itaas. Madagdag din tayo sa ilalim. So, ibig sabihin, lang din yan. Na-retain lang din natin yung original na given problem. So, let us simplify our moment equation. So, equate natin siya dito. EIY double prime. RAX minus MA minus. So, take note dito, pwede na to, 300x squared. So, plus. So, dito naman, bakit nag-x minus 6 tayo? Kasi nga, dito lang yung span na nag-aaksya, So, kaya may minus 6. So, 600 ay, gawin ko na lang din 300, 300. So, x minus 6 squared. So, dito, take note, cursor ulit yung ginamit ko since kapag nag-less than 6 yung value niya ng x, disregarded ulit yung ating value. So, ngayon, i-integrate na natin. So, EIY prime is RAX squared over 2 minus MAX minus 300x squared over 2 plus x squared na pati. X cube na pala tayo dito. Cube na to. And then 300 x minus 6 cube over 3. So, pagdating kay EIY, we have RA over 2 x cube minus MA
x squared over 2 minus 100 x raised to 4 over 4 plus 100 x minus 6 raised to 4 over 4. So, nakalimutan ko na yung plus C1 plus C2. Pero alam na nga natin na 0 yan, yung constant of integration. So, our final deflection equation is EIY RA over 2x cubed minus MA over 2x squared minus 25x raised to 4 plus 25 x minus 6 raised to 4. So, same condition lang gawin natin para makuha natin yung relationship ng RA and MA at x equals 12. Ang ating y, ang deflection ay 0. So, we have 0 is equal to RA over 2 times 12 cubed minus MA over 2 times 12 squared minus 25 times 12 raised to 4 plus 25 times 12 minus 6 raised to 4. So, again, simplify lang natin yung ating equation. 0 is equal to, so yung ating 12, dito pala, nalimutan ko yung over 3. Pag-integrate dito. So, dapat ito ay over 6. So, dito, pag sinimplify ito, yung RA natin is 288 RA minus, ito naman 144 divide 2 is 72 MA minus yung ating 25 times 12 raised to 4 and then 25 times 6 raised to 4, that is equivalent to 486,000. So, ito yung first equation natin, equation 1. And then, proceed tayo dun sa second equation. At x equals 12, yung slope naman natin is 0. So, ito yung reference naman natin na gagamitin. So, we have 0 equals RA over 2 times 12 squared minus MA times 12 minus 100 times 12 cube plus 100 12 minus 6 cube. Ayan. So, now, simplify ulit. 0 is equal to, ang magiging RA natin is 72 RA minus 12 MA. So, yung ating constant dito sa hulihan is equivalent to 151,200. So, pakicalculate na lang, verify nyo. So, this would be our equation 2. So, we have 2 equation, 2 unknown. So, solve nga natin kung pareho lang yung magiging sagot. So, input ko, RA 288, negative 72, then positive 486,000. So, bakit nagiging positive? Kinakabila po yan base sa format ng ating calculator. Tingnan nyo. So, ang format niya yung constant nasa right side ng equation. Kaya, ganun yun. Nawala. Okay, ulitin natin. 288, negative 72, positive 486,000, then 72, negative 12, and 151,200. So, ang kinalabasan ay ang x natin, that is the RA 2925, and then yung MA natin, yung y value, that is 4950. So, pareho ba? So, hindi, no?
Bakit kaya? Alin ang tama? Itong unang method natin or yung pangalawa? Ano? So, actually, ang tama niyan is itong pangalawa. Ano? Bakit? Kasi nga po, dun sa ating unang method, ang nangyari, di ba? Ang nangyari, ang ginawa natin kasi is, I hope hindi kayo nahihilo dun sa palipat-lipat kong tab, ano? So, ang nangyari dito sa unang solution kasi natin, ang pagkakamali kasi natin dito ay itong portion na to. Kasi, ang nangyari, kinonsider natin siya as concentrated load. Kinonvert natin siya as concentrated load. So, yun yung iiwasan nyo kay double integration method. Kapag nagkukuha kayo ng moment ng distributed load, never nyo siyang i-convert into concentrated load na may fixed na constants. Ano? So, kaya mali yung solution na to. Ano? Dapat sa mga distributed load, hindi siya napuputol. Kaya ang tamang solution dito, idediretso natin siya para hindi maputol. So, tas dito sa ilalim, makuha na lang tayo ng equivalent niya. Kaya ang tamang solution ay yung ating second solution. Ano? So, kung mapapansin nyo dito, hindi na naputol si distributed load. Ano, tuloy-tuloy siya. Ano, naka-in terms pa rin siya ng x. So, nagmamatter yun kasi nga nag-i-integrate tayo. Ano? Yan. So, ito yung tamang solution. So, para mapatunayan natin, isosolve natin using moment area method kung pareho siya ng ibibigay na sagot. Ano? Dito tayo sa RA and MA. Ano? So, punta tayo dun sa moment area method. So, dun na yun sa next video ko.